Sa mundo ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas, may mga pangalan na hindi lamang kilala dahil sa sarili nilang talento, kundi dahil din sa kanilang mga pinagmulan, lalo na kung ang mga ito ay may kaugnayan sa mga batikang artista. Isa sa mga ganitong personalidad ay si Matet De Leon o si Maria Nora Ana Teresa Villamayor, isang aktres na pumasok sa showbiz noong bata pa at nakilala hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa pagiging bahagi ng isang prominenteng pamilya sa industriya. Subalit ang kanyang personal na buhay ay hindi naging payak at simple tulad ng inaasahan ng madla. Sa likod ng mga kamera, may mga kwento ng pagkakakilanlan, pagsubok, pagtutol, tagumpay at paghahanap ng sariling lugar sa mundo. Si Maria Nora Ana Teresa Villamayor, mas kilala sa screen name na Matet De Leon, ay pinanganak noong 4 na Oktubre 1983 sa Manila. Mula sa murang edad ay pinakilala na siya sa mundo ng pag-arte at ito ang naging simula ng kanyang malawak na pag-abang sa showbiz. Ang kanyang mga magulang sa legal at publikong talaan ay sina Nora Honor at Christopher De Leon, dalawang kilalang personalidad sa Philippine cinema. Ngunit hindi siya tunay na anak sa dugo ni Nora at Christopher, siya ay inampon ng dalawa. Marami ang nagtataka kung bakit at paano siya inampon ni Nora Honor noong bata pa siya. Ang mga detalye kung sino talaga ang kanyang biological na ina at kung saan ito ngayon ay hindi malinaw o hindi pang publikong ibinunyag sa ganap na detalye. Wala ring tiyak na mga tala kung sino ang tunay na nagluwal sa kanya sa mundo, ngunit malinaw sa mga panayam at ulat na hindi niya nakilala sa publikong kanyang tunay na ina o nagbahagi ng impormasyong pampubliko tungkol dito. Marahil ito isang pribadong bagay na pinili niyang panatilihin kasama ang kanyang pamilya. Ang pagkaampon ni Matet ay bahagi ng mas malawak na dinamika ng pamilya ni Nora Honor at Christopher De Leon na parehong mga batikang artista sa Pilipinas. Mahalaga ring tandaan na ang relasyon ni Nora at Christopher ay nagkaroon ng kanya-kanyang dinamika at hadlang at kalaunan ay naghiwalay ang dalawa ilang taon pagkatapos nilang mag-asawa. Hindi katakataka na mula sa murang edad ay pumasok si Matet De Leon sa industriya ng showbiz. Ang kanyang unang mga tungkulin ay bilang child actress sa mga pelikulang Filipino, kabilang ang kanyang bahagi sa film na One Day Isang Araw noong 1988 kasama si Fernando Poe Jr., isang pelikulang naging matagumpay sa takilya at nagbigay sa kanya ng unang nominasyon at pagkilala bilang batang artista. Habang lumalaki, hindi nagwala ang kanyang pag-arte. Nagpatuloy siya sa pagganap sa iba't ibang pelikula at mga serye sa telebisyon. Sa kanyang pagdadalaga at pagtanda, nakilala siya bilang karakter na madalas gumaganap bilang masayahin, malapit sa mga bida o minsan bilang matalik na kaibigan ng pangunahing tauhan. Dahil dito, tinuguran siyang best friend ng bayan, isang persona na pamilyar sa madla at madaling mahalin. Sa pagdaan ng panahon, lumahok siya sa mga pelikula at palabas tulad ng mga drama at komedya at maging sa mga seryosong proyekto. Ayon sa mga tala, lumabas siya sa mga pelikula at serye kasama ang ilan sa mga sikat na titulo ng Philippine cinema at telebisyon, kabilang ang Probinsyano, Maalaala Mo Kaya, Huwag Kang Lalabas, An Inconvenient Love at marami pang iba. Ang kanyang karera ay nagpakita ng katatagan hindi lamang dahil sa pagtaas ng pangalan kundi dahil na rin sa tagumpay na mapanatili ang trabaho sa industriya mula sa pagkabata hanggang adultong edad. Ito ay isang bihirang bagay para sa maraming child stars na hindi nagtatagumpay sa paglipas ng panahon. Kaya naman ang tagumpay ni Matet ay isang patunay sa kanyang dedikasyon sa pag-arte. Bagamat inampon at pinalaki sa isang prominenteng pamilya sa showbiz, hindi naging perpekto ang relasyon ni Matet sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang adoptive mother na si Nora Honor. Ang dalawa ay nakaranas ng hindi pagkakaunawaan o tampuhan, lalo na noong mga nakaraang taon at ito ay nauwi sa isang kontrobersyal na usapin noong 2022. Ang ignisyon ng Hidwani isang negosyong ibinabahagi nila, isang gourmet na tuyo at tinapa business. Ayon sa mga ulat, si Matet ay nagtatag ng sarili niyang negosyo na nagbebenta ng gourmet na tuyo at tinapa para suportahan ang kanyang pamilya at kabuhayan. Nang malaman niya na ang kanyang ina, si Nora, ay naglabas ng produktong tila kapareho at direktang tinutunggali ang kanyang negosyo, naglakas loob siyang maglabas ng saloobin sa social media tungkol sa kanyang sakit ng damdamin at kung paano niyang naramdaman na tila betrayed o ninakawan ng suporta ng kanyang ina. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Matet na pakiramdam niya ay parang ampun lang siya at hindi tunay na anak kapag ganitong bagay ang nangyayari, isang emosyon na lubos na nakaapekto sa kanyang damdamin at pagkatao. Gayunpaman, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan na ito, may mga ulat ng kalaunan ay nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa at nagayos. Sa mga pahayag ni Nora, sinabi niya na habang may mga hindi pagkakaintindihan sila,
Mahalaga ang komunikasyon upang magkaroon ng pag-unawa sa bawat isang bilang pamilya. Bukod sa pagpapatakbo ng sariling negosyo, si Matet ay nakaranas din ng mga personal na pagsubok tulad ng mental health challenges, kung saan inamin niya na siya ay may diagnosis ng general anxiety disorder at bipolar disorder, isang bagay na ibinahagi niya sa publiko upang mas mapalawak ang kamalayan sa mga usaping ito. Maliban sa kanyang karera sa showbiz, si Matet ay may masalimuot ngunit matatag na personal na buhay. Noong 2004, nag-asawa siya kay Mickey Estrada, isang dating manlalaro ng basketball na naging chef. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. Sa kasamaang palad, ang kanilang anak na lalaki na si Juan Miguel ay namatay matapos ipanganak ng maaga. Ang trahedyang ito ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ng pamilya ni Matet na nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang puso. Sa kabila ng sakit, ipinagpatuloy ni Matet ang pagiging ina at asawa habang sabay-sabayan din niyang hinaharap ang kanyang mga personal at profesional na buhay. Ang kanyang pamilyang nagsilbing lakas sa kanya upang magpatuloy sa showbiz at sa mga gawaing pangnegosyo. Maraming taong nagtatanong kung si Matet ba ay nakinabang, literal o sa salapi mula sa kayamanan o state ni Nora Honor. Sa mga pampublikong tala, walang ebidensyang nagsasabing siya ay tumanggap na malaking inheritance o mana mula sa yumaong superstar. Ang kanilang kita at kayamanan ay personal na pagmamayari ng bawat isa at hindi na isinumite sa publiko. Ang relasyon nila ay higit pa na binigyang diin ng emosyonal at pamilya na koneksyon kaysa sa material na mana. Ang filmography ni Matet ay malawak mula sa kanyang unang proyekto noong pagkabata hanggang sa mga adult roles na kanyang ginampanan. Gaya na lamang ng One Day Isang Araw noong 1988 at maraming pelikula at TV shows kasama ang Huwag Kang Lalabas, An Inconvenient Love, Ang Probinsyano at marami pang iba. Ang kanyang mga karakter sa mga proyektong ito ay iba-iba mula sa komedya at drama hanggang sa mga serye ng may malalim na emosyonal na lalim. Ang pagganap niya ay patuloy na pinapahalagahan ng madla at mga kakilala sa industriya. Sa kasalukuyan, si Matet de Leon ay patuloy na aktibo sa showbiz maging sa pag-arte o sa negosyo. Ayon sa mga ulat, nakapagtrabaho pa rin siya sa mga TV series at proyekto sa telebisyon noong mga nakaraang taon kabilang ang pagganap sa Slay, Till Death Do Us Part noong 2025. Bukod sa pag-arte, siya rin ay aktibong entrepreneur sa kanyang sariling negosyo na nagbebenta ng gourmet na produktong tulad ng tuyo at tinapa, na nagpakita ng kanyang pagiging maparaan at paninindigan sa sariling kabuhayan. Bagamat minsan siyang nakaranas ng mga batikos online, lalo na sa live selling at social media interactions, hindi ito naging hadlang upang siya ay magpatuloy sa paghahanap ng kabuhayan at paggamit ng kanyang personal na mga layunin. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ni Matet de Leon na ang tagumpay at tunay na karangalan ay hindi lamang nasusukat sa pagiging anak ng isang sikat na artista. Bagamat siya ay bahagi ng isang prominenteng pamilya, ang kanyang sariling trabaho, dedikasyon at pananaw sa buhay ay nagpapatuloy na siya ay may sariling kredibilidad at respeto sa industriya. Makikita na si Matet de Leon higit pa sa isang pangalan sa mga closing credits ng pelikula. Siya ay isang batang babae na nagsimula bilang batang artista, naglakbay sa mundo ng malalaking hamon at patuloy na sumisiklab bilang isang talentadong aktres, ina, asawa at negosyante. Ang kanyang buhay, puno ng tagumpay at pagsubok ay patunay ng kanyang tibay at dedikasyon bilang isang tao at artista. Patay nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyanin niyo ako. Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Saka dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na maayos.